sa Barangay Grido, Panabo City. Niyang mga detalye sa atong mga balita. Gipasalig ni Cotabato City Mayor Japal Giani Jr. nga balik na sa normal ang sitwasyon sa Cotabato human ni busikad ang car bomb Lunes sa hapon sa Sinsuat Avenue. Gipahugdan na sab ang seguridad sa syudad, pinaagi sa mga pulis ug sundalo, samtang ginaimbestigahan pa ang mga responsable sa pagpabomba. Matutig Gila o kun Gulani, dili terorista ang responsable sa pagpamomba. Kay posibleng mga tao lang ang naligsan nila sa pagpatuman sa balaod sa Cotabato ang responsable. Gipasalig sab ni Giani nga tabangan sa LGU ang bayronon sa 13 ka mga samaran nga nagpabilin pa karon sa hospital. Yung mga masasama, pinagbabawal mo, maraming magagalit sa'yo. We cannot please everyone naman every time na may manangyaring ganito, ayaw naman ng tambayan na mangyari ito, we from the local government unit, tumutulong ng anong dapat may tulong sa mga biktima ng pagsabog, yung mga nasugatan at saka yung mga namamatay. We give them the proper assistance. Nasubay na sa San Pedro Police ang tag-iya sa motorsiklo nga gisakyan sa nag-inusarang responsable nga nagpatay sa negosyante sa Eduardo Moreno Jr. dina sa Duterte Street, Davao City niadtong miaging semana. Si Paul Palacio sa report. Narekod sa CCTV camera ang pagpatay kang Eduardo Moreno Jr. niadtong July 29, 2013 sa alas 11:53 sa buntag diha sa Governor Duterte Street, Davao City. Ug nakita sab ang nagpatay nga nag-inusararang misakay sa motorsiklo. Nakuha sa witness sa San Pedro Police ang plate number sa motor ug nakarehistro kini sa Caraga Region. Ug ang responsableng nagpatay kang Eduardo posibleng gihayra sab ug dili taga Davao City. Meron na tayo yung pangalan ng tao, siya yung may-ari ng motor, at saka yung location niya, kung saan siya nagtatrabaho. Nailhan na sa pulis ang tag-iya sa motor ug nagdumili kining ihatag sa media. Sumala sa mga pulis. Kabahin sa negosyo ang motibo sa pagpatay ug giingong ang igsuon sa biktima ang nakaagrabyado sa impluwensyadong pamilya sa Maguindanao ug si Eduardo ang gibaslan. Nalaman natin ang motive, medyo business related. So, yan pa kaya yun ang talagang pinagsisikapan namin na makuha talaga itong tao na to para talaga malaman natin. Gitakdang imbitahan sa San Pedro Police ang tag-iya sa motor nga maoy makatudlo kinsay nagpapatay kang Eduardo. Paul Palacio, ABS-CBN News. Gipangdakop sa mga pulis sa Tagum City ang duha ka babaeng nagdaladala og illegal nga droga. Ni ang report ni Claire Cornelio. Unang naaresto sa Tagum City Police ang 23 anyos nga si alias Leia. Pinaagi sa buy-bust operation sa Kanto Arellano Soriano Street, Tagum City, Sabado sa gabi. Nakuha kang Leia ang duha kagagmay sa shay sa gidudahang shabu. Tumang kong paghatag ni gobyerno sa marching order nga to intensify sa campaign sa illegal drugs. Actually, gitrabaho din ang mga kapulisan dito pangita og mga targets, posible nga mga targets. So isa ni sa mga potential targets nga nagapayhod og illegal drugs. Panghuli pa sa suspect, igo lang siya gisuhulan og 150 pesos aron ihatod ang shabu. Dili ito yung washe? Dili. Ang bisa ko. Kang budok, taga Purilia, taga Tagalong. Nga nga ikawan ang naadik nagbaligya. Sogol akong suhulan. Domingo sa buntag, naaresto sab si alias Bebe. Human nakuhaan og marijuana sulod sa iyang bag. Gisumbong sa usa ka concerned citizen ang kalihukan ni alias Bebe hinungdan sa pagdakop niini. Pag-claim sa tigya sa bag, dito gi-apprehend na namo siya. Nagrason si alias Bebe nga dili iya ang pinaugang marijuana apan sa iyang ka-live-in. Dili, ma'am. Hanggang Vicente Balakwit. Kinsa man na siya? Sing ako ang kalibin. Wa mo ko kabalo pag naisulod to.
Mukabat sa tunga ka kilo nga marijuana nga mobalor sa 7,000 pesos ang na-recover gikan kang bebe. Ang duha nag-atubang na og kasong paglapas sa RA 9165 kon Comprehensive Dangerous Drugs Act. Claire Cornelio, ABS-CBN News. Ginapangita karon sa Digos Police ang lalaking nipatay sa iyang kainom human niinig gibunalan og bato sa ulo. Si Bona Pamplona sa report. Away ka rin kadlawang ano mangipatay man ni. Magtunga, ang sakit man ba? Diligyo ko kadawat mga... Dili madawat sa pamilyang Planas ang kamatayon ni Rinaldo Planas, kinsa giayo-ayo og pukpok sa ulo sa iya rasab nga silingan Domingo sa gabi sa Purok Nangka, Barangay Quiagot, Digos City. Nasayang nakig-inom sa iyang mga barkada ang biktima, asa niya nakalalis ang suspect nga si Felix Toledo Jr. Wala makontento ang suspect og giatangan si Planas, dihang pauli na og gipukpok ang ulo gamit ang bato hangtod na matay. Pagkita na ako, mabuan na nagrunang naman siya sa iyang kagalingong dugon yung akong anak. Napagalit siya niliyo yung ipapalit niya ng tao. Malupyak yung iyang ulo mambalim. Hindi ko kadawat na matay. Ubog naman kay Kugod. Ako kita paghapak. Kakita ang umani. Tumba na. Wala na ikita sa lugar ang suspect human sa insidente. Nanawagan ang ginikanan sa suspect nga mo surrender na kini sa kabalakang sila maoy pahimungkan sa pamilya sa biktima. Wala ko kay balo. Asaron siya. Kay basta kay ni sibat naman. Sag ako ma'am, kamot gid kong kuan makauli. Kay makuan pud gunta. Mapiktahan gud tang inahan pod. Ito ngayon ang pina-follow up natin paano natin mahuli itong si Eli Toledo na pagkatapos ng krimen tumakas kagad. Base sa investigation namin, meron na silang alitan matagal na. Naglusad na og manhunt operation ang Digos Police aron pangitaw ng suspect og patubagon sa gihimong krimen. Bona Pamplona, ABS-CBN News. Arestado sa tropa sa Investigation, Detection and Management Branch sa DCPO ang mag-live-in partner nga nagbaligya o ginudahang shabu. Nadakpan ang mga suspect nga sila Johanna Abubakar, 45 anyos o Kamyon Ongged, 29 anyos. Nag-check-in sa usa ka inn sa Matina Playa, Davao City niadtong miaging gabi. Atol sa operasyon, nasakpan sab sulod sa kwarto sa inn nga kuyog sa mag-live-in partner nga nag-pot session sila Abraham Macarambon o Jennifer Cartesiano nga giaresto og apil. Nakuha sa posisyon sa mga suspect ang duha ka mga dagkong sachet sa ginudahang nga gibana-banang nagkantidad og 75,000 pesos. Nangapriso na ang mga suspect o gitakdang kasuhan sa paglapas sa Section 5 ug 11 kon possession og selling sa RA 9165 kon Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 ng upat o ang atubangon nga kaso sa upat ka mga dinakpan. Nabaybas na to ni kani si Joanna mo ning pinaka-kuan nila, biyahidor. Itong si katabi ko sir, live-in kasi kami. Siyempre. Okay ka din eh. May no-comment mo na ako sir. Sorry sir. Kung pa ang isa namin sir, no-comment sir. Dugang pang mga balita sa pagbalik sa News Patrol. Yes, ando nulit kayo mag-zumba at mga kapamilya din sa Almendros Gym. Doon pa na ito mga taga-mag-TV na sa dieta. Juan. Uyawak ko na Zumba, oy! Muna ito ba yung Zumba Gold, pang tiguang! Hello guys, good morning sa inyo ha. Ian, Oni, and Lady Bam. Guys, morning po. Mag-TV na Zumba. Tell us about this. Yes, karon nga Sabado mga kapamilya, August 10, mag-Zumba ta diha sa People's Park, Mami Oni. Sanay ka! Nagpasabot naman tayo kanina, oh! Kaya alas 4 ang assembly diha sa People's Park. Kung alas 5 magsugod itong Zumba. Mag-Zumba tayo mga kapamilya. Kung itong gusto mga pil, no? Magpa-register. Magpa-register sa Sila pwede. Abriza Mall of Davao. Alas 2 sa hapon hangtod alas 8 sa gabi. Or at mo sa Shrine Hills, Matina, Davao City. Arong marehistro yan. Alright mga kapamilya, 250 pesos lang ang atong singlet. O kani nga katikaran nato, syempre, hikan yun sa Mag-TV na sadya pa o ABS-CBN. Kani nga project. O para asa man siya, padulong sa Andap Elementary School. Katong atong mga survivor na mga bata. Nya, Sa Bagyong Pablo. Yes. Nya, mga kapamilya, ang Andap Elementary School
kay adunay 300 to 400 ka mga estudyante. So, dito nato na ihatag. Ani good guys ha, mga kapamilya, malingaw na mo, magkatabang pag yun mo. Ayaw sa na diri. Ayan, finally guys, invite usab ang ato mga kapamilya nga dili it's a date na gyud sa August 10. Correct, August 10 no, og katong 250 yung registration. Libre na nga mga singlet na mga colorful kayo mga kapamilya. Maunang mag-zumba ta, sabay-sabay! Ayan, Zumba Fest mga kapamilya on August 10. Save the date, magkita-kits ta, mubalik ka ang Maing Butag, Mindanao. Tawag sa